Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong isang foreign journalist. Tinawag niyang total bullshit. Ang First Lady Liza Marcos and PBBM. Total bullshit. Sabi niya, bakit na total bullshit sila? Mapakinggan niyo mamaya. Gusto ko lang munang i-advertise, meron tayong stock ng dark chocolate. So, dito kayo mag-tawag o mag-order. 0916-9000-997. So, limited lang po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi pa ako nagne-negosyo nito. Every morning lang akong umiinom dahil napakasarap at napakasustansya. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers, cacao farmers ng Bukidnon para makabenta ng kanilang produktong tabliya or sikwati. Meron din tayong ongoing na fund drive for the Brave 18 Marines. Kailangan nila ng financial support sa dami ng legal cases na inaasakaso nila. Last month, nakapagpadala na tayo ng 250,000 pesos. This month, may naipon na tayong 40,000 pesos. So kung gusto nyo pang magdagdag, dito kayo magpadala. GCash number 0966-265-8480. Litin ko, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Ivan Echo Victor Alpha November. Ito na. Napatawa ako or nabigla. I don't know how will I describe yung tawagin kang bullshit ng foreign correspondent. Itong post ni share ni Alvin and Tourism, TikTok video ni Kwentong Barangay. Yung pahayag ni Liza Araneta Marcos bago yung mag-eleksyon ng 2022, kaya daw tumakbong presidente si BBM nakapanood lang ng pelikula ng Ant-Man. Nang dahil lang sa Ant-Man kaya tumakbong kaya bullshit, sabi ng pakinggan natin His wife described the exact moment that he decided to run. 6 months ago, he wasn't just sure what to do at no party, And then one day we're watching Ant-Man in the room, and then he looked, because we love Marvel movies, and then he looked at me and he goes, okay, we're gonna do this. He told me, I said, do what? Run for the presidency. No fucking way! That did not happen. I am calling total bullshit on the idea that Bongbong decided to run for president out of nowhere mid-Marvel film. Mainly because I can think of a much more salient reason that he'd want to run. As president, Bongbong would hold sway over the commission devoted to investigating and recovering his family's wealth, as well as the tax office, which would be particularly useful for him, as the Marcoses have refused to pay a tax bill that reportedly amounts to $3.9 billion, including penalties. So Bongbong could easily tell his own administration to just forget about his massive debt, which is clearly a very appealing idea for him. In fact, when you think of it, Ant-Man could actually be the perfect movie to inspire him to run for president, given that it's about a thief whose questionable past is forgotten after he rises to power using resources that he also stole. Of course he fucking likes Ant-Man! Ano ba yan? Hindi lang pala lupin. Hindi lang lupin, kundi Ant-Man. Ako, hindi ko alam yung movie na Ant-Man hindi ako nakapanood. Kaya lang, ang sabi-sabi, kwento daw yan ng magnanakaw. Tapos, kailan ba yun? Nagbisita siya sa New York. Nung pumutok ng giyera sa Middle East. Tapos may isinuot siya. Tapos yung itsura sa suot niya, I don't know sinong nagsimula na parang si Lupin. Ano naman si Lupin? Ganon din, magnanakaw din. Ano ba yan? So, but anyway, nangyari na yon. May napanood akong video kanina ng taga Davao, nagsisisi siya. Sabi niya,
wala sanang problema si Inday Sara ngayon kung hindi namin hinikayat na tumakbong presidente. Marami kami na naghikayat sa kanya. Sabi, taga Davao ito Kasi kung walang naghikayat, tahimik sana ang buhay ni Mayor Inday Sara ngayon. Kaya lang dahil sa mga ayun, kawawa siya. Matindi naman, as in kawawa na. Yung nagdadaan lang siya ng matinding pagsubok. Kaya nabudol tayo. Akala natin like father like son yung BBM. Ako, hindi ko kilala si BBM. Ang kilala ko si Manang Amy Marcos kasi estudyante pa ako na nagiging active na si Manang Amy sa Kabataan Barangay, na may pagkakakilalan ako na matalino at si Manang Amy. Kaya okay ako kay Manang Amy. But Bongbong, wala akong kwan. Ang alam ko lang sa Bongbong Marcos, junior na parang happy-go-lucky guy na walang walang direksyon sa buhay. Yun ang alam ko. Kaya nung 2022, wala talaga akong inclination na boboto sa isang Bongbong Marcos na magpresidente. Ang inaasahan ko noon is Mayor Inday Sara ang bobotohan ko. Kung walang Mayor Inday Sara, lakson sana ako. Ganon ako nung 2022. Kaya lang, nung biglang nag-team up sila, biglang nag-slide down si Mayor Sara at naging Vice President, in-endorse niya si BBM, ayun. Sumuporta na rin. Akala ko, plano nila is continuity. Yung magandang nasimulan ni Tatay Digong, nag-team up itong dalawa para ituloy ni PBBM ang magandang nasimulan. After PBBM, susunod magpresidente si Inday Sara. Ganon ang nakikita kong plano Ngayon, hindi na pala. Gusto nila sariliin. After PBBM, Martin Romualdez, ang gusto nila. After Romualdez, Sandro Marcos. Ito ngayon, kakagulo tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay ay Nakatop na ka. Og karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpariha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, kayo yan natugsa. ilang tuluganan. O karon Col, pila na ni ang imong atop ka tuig ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. Mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman Col, sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo, ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod man gud kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-prinsa mo mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Di na ko pagauto palit di na magayon ni mo man akong balay. So naa ka estudyante Col, wala. Na Pila ka buok imong estudyante? duwa na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta pod sa ila. So unsa imong trabaho Col? Farmer naman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Mas Ginoo sa tamang usasin. Oo.
Salamat. Kayo. Salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandoy ra gyud ako akong gibangandoy. Mm. Natabangan ra gyud ko aron mamalagyan ni akong balay mat.